Ang paghaharap sa gitna ng dalawang Sun God, ang Sun God ni Ika na si Luffy at ang Giant Sun God naman ng Elbaf. Ang pag-reveal ng kung ano at kung nasaan talaga ang OG Straw Hat Crew at ang pagbabalik naman ni Chopper. Dito rin ay makikita na natin kung ano talaga ang itsura ng tinutukoy nilang Sun God sa previous chapter. And I will tell you guys, napakatindi ng aura ng Sun God na to. Welcome to Anime Updates PH at sa video na ito ay tatalakay natin ang full chapter review para sa One Piece Chapter 1128. Pero bago ang lahat, mag-subscribe ka na at i-ring mo na ang bell button para ma-notify kapag release ng ating spoilers para sa One Piece Chapter 1129. At para palagi ka na ding updated sa latest chapters ng One Piece. Kaya naman wag na nating patagalin pa, let's go! Pinamagatan ang chapter na ito na RPG at sa pinakaunang panel ay makikita natin na karga-karga na nitong si Sanji Sinami habang sinasabi niya na hindi ito isang panaginip dahil kung panaginip niya ito, imposible naman na napakaraming mga lalaki sa kanyang dreams. Sinabihan din siya ni Nami na mag-ingat dahil unti-unti na nga nagpo-fall apart ang Big Stein Castle na naidulot hindi lamang ng ginawang attack ng Giant Cat kung hindi nang dahil na din sa ginawang combo ng Monster Trio. Habang isa-isa silang bumababa ng Big Stein Castle ay pinag-uusapan nila kung paano sila nakarating sa lugar na ito. Sinabi nitong si Zoro na nagising siya sa kabilang dako ng town, subalit may narinig siya na kakaibang mga tunog at mga weird na noise kaya sinundan niya ang tunog na yun at doon niya nakita na binubugbog at ginugulpi daw nitong si Luffy ang isang higanteng rabbit. Maaring yun ang ear god na niluto at kinain nga nila. Dito din ay nagtataka itong si Luffy kung bakit daw hinayaan itong si Usopp na bugbugin siya ng higanting pusa gayong kayang-kaya naman daw i-handle nitong si Usopp ang monster na yun. Sinagot naman itong si Usopp na wala siyang nagawa dahil lang magising pa lamang siya ay kagat-kagat na siya nito. Isiningit naman itong si Usopp na bakit daw nagsusuot sila ng mga kasuotan na nagsisignify ng Elbaf. Unang-una sa lahat, dapat ay hindi ito kasing size ng isang normal na human dahil ang mga nilalang nga sa Elbaf ay mga giants. Naisip naman itong si Nami na maaaring nagigantified sila kaya nag-fit at sumakto sa kanila ang mga damit na ito. Dito din ay nabanggit nitong si Zoro na bakit hindi daw nila hanapin ang mga villagers para makapagtanong at makakuha ng impormasyon. Dahil in the very first place, hindi din naman nila makikita kung nasaan ang kanilang ship dahil napakalayo daw nito sa dagat. Nasabi din nitong si Sanji na wala sa areang ito ang iba pa nilang mga kasamahan dahil hindi na-detect ng kanyang radar si Robin Chan. Ang radar na ito nga pala ay ang kanyang ilong. At pinapakita niya dito na parabang naaamoy niya ang scent ni Robin kaya tinawag siya dito ni Usopp na parabang isa siyang aso. Imbes na kabahan at matakot itong si Luffy, mas lalo pa siyang natuwa habang sinasabing let's go on an adventure. Sinagot naman nitong si Nami na napaka-careless daw nitong si Luffy dahil wala nga silang kahit na konting impormasyon sa lugar na ito at kahit pa napakalawak ng area ay wala siyang maramdaman na kahit na konting hangin. Habang naghahanap sila ng village ng mga giants ay may nakasalubong silang parabang isang bagay na patalon-talon. Ito pala ay isa sa mga villagers ng giants na gumagamit ng grasshopper as his motorcycle. Napaka-weird nito kaya naman hindi lamang itong si Nami ang napalayo sa pandidiri kung hindi maging ito ding si Sanji. Napakarami ng mga katanungan nila sa taong ito kaya hindi na nito in-entertain ang kanilang mga questions. Sinabi niya na lamang ang gist na ang lugar na ito ay pag-aari ng Sun God at kasama na din sa kanyang mini-maintain na lugar ay ang Big Stein Castle. Ang Big Stein Castle na ang isa sa mga domain ng mga great deities tulad na lamang ni Great Escat. And since hindi nga nila kilala kung sinong tinutukoy ng lalaking ito, tinanong nila kung sino yon. Nasinagot naman ng lalaki na yun ay ang higanting pusa. Dito ay na-realize nila na ang isa sa mga deities ay binugbog nilang tatlo. Aaminin na sana nitong si Luffy ang kanilang pagkakamali, however pinigilan siya ni Usopp. Nang dahil sa pagkakamaling ito ay hirap na pigilin nitong si Nami at ni Zoro ang kanilang pagkatawa. Binantaan din sila ng lalaking ito na wag nang ipagpatuloy ang paglalakbay nila papunta sa dinadaanan nilang route o kalsada dahil ito daw ay nagli-lead papunta sa temple ng Sun God, ang temple na binabantayan ng mga rabid guardians at ang lahat ng mga nilalang na dumaan sa lugar na yon ay hindi na nakabalik pa. Pipigilan sana nitong si Nami ang lalaki sa pagsabi pa ng further information dahil alam niya na hindi nito matatakot sila Luffy, bagkus mas lalo lamang itong ma-excite at mas lalo lamang itong gagawin ang ipinagbabawal niya. But it was already too late. Hindi nagtagal ay agad na tumakbo itong si Luffy at pinagpatuloy ang pagtahak ng daan na kanilang ninadaanan. Kaya naman wala na silang choice kung hindi ipagpatuloy ang kanilang ginagawang paglalakbay at nagpa-cute na lamang itong si Nami sa matandang lalaki para hindi na sila nito gambalain.
Si Sanji naman kinakausap ni Zoro na tulungan silang kumbinsihin itong si Luffy na wag nang ipagpatuloy ang kanyang binabalak. However, maging itong si Zoro ay hindi na din nakakapag-isip ng maayos dahil excited na din siya at gusto niya na ding subukang labanan ng mga Rabid Guardians na to. Pagdating ng matanda sa castle or sa Big Stein Castle, nagulat na lamang siya nang makita niyang gumuho na itong lahat. Nagpatuloy sa pagtakbo itong si Luffy para hanapin na nga ang mga Rabid Guardians at matesting na silang labanan. However, napansin ni Luffy na para bang kapareho ng castle ang nakikita niyang castle sa harapan at meron ding pasalubong sa kanya ng mga naka-Viking outfit. Pero huli na nang ma-realize ni Luffy na hindi yun ibang tao kung hindi ang kanilang reflection. Nang dahil dito, nauntog si Luffy sa barrier at nabasag niya ito. Gulat na gulat silang lahat, lalong-lalo na itong si Zoro. Subalit napansin din ito ng mga villagers sa loob ng lugar na ito na para bang naggatak at parang nasira daw and nagkaroon ng crack maging ang kanilang langit. But on the other hand, ang Straw Hat Crew naman ay may natuklasan na kakaiba na ang lugar pala na ito ay nasa loob ng isang parabang kulungan, ng isang cage or ng isang barrier. And matapos basagin itong si Luffy ang mirror na nabunggo niya ay kitang-kita na nila ang outside nito. Sa labas din ng barrier na ito ay may narinig sila na isang napaka-familiar na voice at yun ay walang iba kung hindi si Chopper. Sinabi ni Chopper na nilagyan siya ng isang steel collar kaya hindi niya ito maalis. Hindi lamang yun, makikita din natin sa panel na yun na mayroong isang makina na nangangahulugan na kung sino man ang salarin sa likod ng mga bagay na ito, siya rin ang gumagawa ng mga clothings or ng mga kasuotan ng mga taong ipinapasok niya sa loob ng barrier na yun. Hindi lamang yun, napansin pa nila ang napakarami pang ibang mga bagay tulad ng napakalaking mga Lego blocks. Ito ang mga maaaring ginamit ng Sun God para buuhin ang isang ilusyon na mundo na yon. Dito din na-realize nitong si Sanji na maaaring ito ang dahilan kung bakit meron silang naaamoy na kakaibang aroma ng lutuin nila ang ear god. Dahil yun daw pala ay walang iba kung hindi ang amoy ng burning plastic. Sa pagkakawala nila sa loob ng illusion world na yon ay nakita nila na see-through ito mula sa labas na nangangahulugan na kung sino man ang gumawa nito ay ginagawa niya ito as a hobby at pinapanood ang mga taong nagro-roleplay sa loob nito. But the fact na napakalaki ng mga bagay dito, hindi lamang ang mga materyales kung hindi maging ang iba pang mga bagay tulad ng makina, confirms that there is a giant. At kung merong higante, nangangahulugan lamang na nasa loob sila ngayon ng Elba. Sinabi naman ni Nami na hindi pa sila nakakasiguro, pero sinagot naman siya dito ni Chopper na kahit na hindi pa sila nakakasiguro ay dapat na tumakas na sila at iwasan na nila ang confrontation sa giant na yon. Na inagrihan naman nitong si Usopp pero idinagdag at isinuggest niya na mas maganda kung pipigain daw nila ang mga villagers para sa mas marami pang impormasyon. Nagulat na lamang sila nang tumingin sila kay Luffy at si Luffy ay may kaharap na napakaraming malalaking mga hayop, isang napakalaking ahas at sa baba naman ng kinatutungtungan nilang bagay ay makikita naman nitong si Nami ang napakalaking mga daga at sa himpapawid naman ay nakita nitong si Usopp ang isang napakalaking uwak. Ito nila na-realize na maaring ito ang tinutukoy na Temple Guardians or ang Rabid Guardians na tinutukoy ng lalaki na nakasalubong nila kanina. However, nasabi dito ni Luffy na busog pa rin siya sa kinain nilang ear god kaya hindi niya binabalak na kainin ang mga ito at papatumbahin niya lamang itong lahat. Subalit sa pagkakataong ito ay pabalik at papasok na ulit ng kanyang kwarto ang giant na responsable sa lahat ng bagay na nangyayaring ito. Walang iba kung hindi ang Sun God ng Elbaf. Makikita natin dito na para bang isa siyang mage na maihahalin tulad natin sa form at pagkakabuo ng karakter ni Enel. Nasa labas pa lamang ang Sun God na ito ay naririnig niya na nagsisigawan itong si Luffy at si Usopp at bago pa man lamang niya buksan ang pinto ay lumabas na ang usok na nangangahulugan na may isang napakalaking apoy nasa loob nito. Pagpasok ng Sun God ay na-witness niya ang isang napakatinding rumble sa gitna nitong si Luffy na nasa kanyang Gear 5 form na ang Sun God Nika habang nilalabanan ang higanteng mga hayop. Gulat na gulat ang Sun God at hindi siya makapaniwala na ang temple niya ay sinira na nitong sila Luffy. Nagulat na lamang din itong si Usopp nang makita niya ang Sun God at dito ay nakapagdesisyon sila na kailangan na nilang tumakbo. Subalit bago sumunod at sumang-ayon itong si Luffy ay ginamit niya muna ang kanyang Gomu Gomu no booming dawn pistol para atakehin ang mga hayop na ito na nagpatalsik at nagpatulog sa kanila. Sama-sama nang tumatakbo patakas ang OG Straw Hat Crew, however hindi nila inaasahan na nagising na pala itong si Iskat at binabantayan sila ngayon. Sinalubong sila nito na para bang gagante ito sa ginawa nilang pambubugbog sa kanya. Subalit nagulat sila nang hindi sila nito atakihin at pinasakay pa sila nito sa kanyang likod habang isinasama sa pagtakas. Dito ay nakausap pala ni Chopper ang Big Cat na nagsasabi na magbabayad daw sila sa ginawa nila later on.
Ito namang si Nami, although hindi daw siya nakahanap ng treasure sa nangyaring kaguluhan, nahanap naman niya ang blueprint ng buong mapa na ginawa ng fake Sun God. Ito ay ang mapa ng ginawa niyang illusionary world na kung saan ay kinukulong niya ang kanyang mga pinaglalaroan ng mga pets tulad na lamang ng big cat na ito. Nang dahil na nga sa ang isa sa mga deities ng kanyang temple ay pinagtaksilan siya, nagalit ang Sun God at dinunot ang kanyang mga sandata. Ito ay ang isang napakalaking spear-like stuff at ang isang napakalaki din namang shield na parehong may symbol ng araw. Takot na takot at umiiyak ang higanting pusang ito habang tumatakas, habang ang Straw Hat Crew naman ay nakahanap ng paraan para makatakas sa Sun God. Nakita nila sa mapa na nasa other end sila ng buong mundo na yon na ginawa ng fake Sun God, at kapag pinagpatuloy nila ang dinadaanan nilang path ay mararating nila ang kabilang dulo nito, at pag nabasag nila ang wall doon ay makakatakas na sila completely. Nang dahil nga sa kaguluhang ito, napapasok ngayon ang Sun God sa loob ng kanyang ginawang mundo, kaya nakita din siya dito maging ng kanyang mga itinuturing na villagers. Dito ay galit na galit ang Sun God habang sinasabing I won't let you escape. And that is where the chapter ends. Napakagulong chapter, subalit napakasulit. Napakadami nang nangyari na para bang isa itong roller coaster ride. And as you guys can see, napakakaiba ng aura ng Sun God na ito ng Elbaf, and in terms of size, napakalaki din niya kumpara sa mga normal na giants na nakasama na nila Luffy. Maging ang kanyang mga weapons ay nagsisimbolo ng araw. Is he really worthy of the name Sun God? O isa lamang ba siyang fraud o fake na gustong gayahin si Sun God Nika? But anyways, surely by the next chapter ay makikita natin kung paano magbabanggaan ng dalawang Sun God na ito. Kaya wag mo kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring ang bell button para naman ma-notify ka pag release natin ng spoilers para sa One Piece chapter 1129, which will be the continuation of this story. I hope you guys visit Anime Updates PH again, and I will see you guys on the next one.